Magandang umaga po mga palangga, mga minamahal. Muli ay narito na naman tayo sa ating exercise for Christ at sinusurvey muna natin itong ating kapaligiran. At maganda ang araw ngayon dahil sa napakalakas ng sinag ng araw. At yan po talaga nagliliyab ang araw ng umaga. So mga palangga, muli magandang umaga sa ating lahat. Malakas po ang ulan kagabi. So pinapakita ko sa inyo ang kapaligiran dahil medyo gumanda ang araw sa ngayon. Sabado, August sa magandang araw, Agosto, Sabado, at magpatuloy tayo sa ating pag-exercise sa Panginoong Jesucristo for Christ. So dahil sa maraming naipon na tubig, tayo magwalis muna para ating para hindi tayo madulas. Una ay maraming mga dahon na laglag. Unahin muna natin ang pagtanggal ng mga dahon. So nawa mga minamahal, kayo muli ay nasa magandang kalusugan at nalampasan naman natin ang mga problema sa nakaraan at panibagong araw na naman. So na-enjoy muli natin ang biyaya ng Diyos, ang kanyang binigay sa atin na hininga ng buhay. Kaya nakakalanghap tayo ng sariwang hangin. Patuloy ang ating pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, paglilingkod habang namubuhay sa mundong ito. Huwag nating kaligtaan ang manalangin palagi sa Diyos dahil yan po ang ating direct communication sa Panginoon. Huwag po kayong manalangin sa mga rebolto dahil hindi po makakarinig yan. Ano po? Dahil kahit na ang rebolto na yan, babasagin mo, pukpukin ng martilyo, ay hindi masaktan mga yan. Kailangan po direct ang panalangin
Kasi mga rebulto, may mata, hindi makita. May ilong, hindi nakakahinga. May tainga, hindi naman makakarinig. May paa, hindi naman makakalakad. May kamay, hindi naman makakagalaw. Kaya nga, kahit na itulak mo yan, walang magagawa yan eh. So bakit manalangin kayo sa harapan ng rebulto? Tapos, yun ang mga patron sa mga kapistahan. Tapos, pagka manalangin kayo, sinasambit nyo pa ang pangalan ng patron. San Vicente, Father Pio, San Isidro, kung ano-anong mga Santa Maria ang Birhen, kung ano-anong mga nasambit. Dahil kung talagang ang mga taong naglilingkod sa rebulto ay hindi sila sumasamba dyan, ba't nila sinasambit ang pangalan ng rebulto? Hindi naman nila kilala yan. Basta na lang ginawa ng manika. Lalo na sa mga tinatawag nilang Santo Niño. Nilalako lang yan eh. Dito sa Manila ang dami yan. Yung manika na parang sanggol na nakatayo. Tapos lagyan ng sa kanan ng krus na mahaba. Tapos sa kaliwa ay hawak yung bilog na parang bola. Tapos sabihin nila, Santo Niño. Tapos lagyan nila ng brief yung manika. Lagyan ng damit. Talaga rin namang pagtapos sabihin nila, Senyor Santo Niño. Ay talagang kasinungalingan yan eh. Kaya ko naman nasabi yan, mga minamahal. Ako na may dating Katoliko. Kaya lang, kahit na Katoliko ako nung araw, hindi ako nanalangin sa mga pangalan ng mga rebulto. Pangalan ng mga santo, santa. Hanggang iniwalay ako ng Panginoong Diyos eh. Sorry na lang doon sa aking mga kababayan, kamag-anak na hanggang ngayon nandyan pa rin sa pag-alagad sa mga rebulto. Panahon na po para tumalikod na kayo riyan. Kasi yan po talaga ay kasinungalingan. Wala pong magagawa yan para kayo tulungan. Kailan direct po ang ating komunikasyon sa Diyos. Titingala tayo sa langit dahil nandoon ang Panginoong Diyos, or tayo nakaluhod, nakatungo, tanda ng ating pagpakumbabang loob dahil sa ikinahiya natin ang ating sarili dahil tayo mga makasalanan, taos puso na nanalangin na nawa ay malampasan natin ang mga problema. Ngunit magpasalamat din tayo dahil sa hirap talaga ng buhay ngayon, talagang ang ating asahan ng Panginoong Diyos pinapasa Diyos natin ang lahat. Kasi wala talaga tayong magagawa kundi gagalaw tayo sa kaya natin ayon sa ating lakas, isipan, karunungan. Ngunit ang katagumpayan natin ay nasa Panginoong Diyos. Ngunit doon naman sa mayaman sa ngayon, karamihan, alam niyo po ba karamihan sa mayaman? Yung mga nagsilbi sa mga rebulto.
Hindi ba kayo nagtataka niyan, mga minamahal? Ang tawag po dyan sa rebulto, Diyos-Diyosan. At ang Diyos-Diyosan ng mayaman, rebulto, isa sa mga rebulto ay ang pera. Kasi ang definition ng rebulto, gawa ng mga tao. Ano ha? Gawa ng mga tao, gawa ng mga kamay ng tao. Eh yung pera, gawa ng mga kamay ng tao yan eh. Kaya considered rebulto yan eh, Diyos-Diyosan image. Mga lalang ng mga tao. Kaya karamihan sa mga mayaman ay napapahamak po sila, lalo na pagka sila ay manatili sa relihiyong may rebulto eh. Pero tayo namang mahirap, huwag tayong mainggit. Dahil ang Panginoong Kristo ay may kwento tungkol dyan eh. Na kung sino ang maliligtas. Babasahin po natin. Kaya nga ang ano ko sa inyo ay, ang sinasabi ko sa inyo ay manalangin tayo diretso sa langit. Ang talata na ating babasahin ay sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 16, versikulo 19 hanggang 31, mga minamahal. Ito ang sinasabi ng Biblia. Ang pinakapaksa nito, ang mayaman at si Lazaro. May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubi na nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong na huhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kaniyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, ibig sabihin sa impyerno, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa."
Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapaririyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoroonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling mabuhay. Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 16, versikulo 19 hanggang 31. Mga palangga, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga classmates noong panahon ng pag-aaral, ang tayo mga estudyante pa, mga nakikinig, mga sumusubaybay sa atin sa segment na Exercise for Christ, ito ngayon ang ating tatalakayin. Dahil itong ating Exercise for Christ, hindi lamang para ma-maintain natin, mapanatili natin ang magandang kalusugan ng ating pangatawan, kundi pati na rin ang kalusugan ng ating kaluluwa, our mental health, and our psychological condition. Kaya nga po maraming nababaliw, maraming namamatay, nagkakasakit sa depression, yung iba ay nag-suicide dahil hindi po nila kaya ang mga problema dahil kulang po ng exercise sa mental health at para sa our soul, para sa ating kaluluwa. Para sa ating kaluluwa, ang pagkain ng ating mga kaluluwa ay ang salita ng Diyos. So, binabasa natin ang talinghaga sa Ebanghelyo ni San Lucas tungkol sa may isang mayaman at isang pulubi na ang pangalay Lazaro. Sa versikulo 19 hanggang 21, kung basahin natin muli, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw, at may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nangalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahulog mula sa hapag ng mayaman, at doon nilapitan siya ng aso at nidilaan ang kanyang mga sugat. So itong si Lazaro ay isang pulubi, kumbaga pobre, sa Bisaya kabos. At ito namang mayaman, hindi naman sinabi rito ang pangalan, kundi basta sinabi mayaman, at siya ay matapobre at talagang sarili lamang niya ang kaniyang iniisip. Hindi siya marunong tumulong sa kapwa, lalo na sa mga mahirap. At ito ipinapakita na itong mayaman at si Lazaro, sila po ay mga Israelita. Dahil sa pangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo, ang kanyang audience dito ay mga Hudyo. So,
bilang tagapangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan at siya nga po ang tagapagligtas at Mesiyas, ay kasama po sa kanyang pangaral ang pabalik loob sa Diyos ng mga Israel na tumalikod sa kautusan ng Diyos. So sa magitan ng talinghaga na ito, ay ipinapakita rito sa versikulo 19, ang mayaman ay talagang saganang-sagana siya. Sagana sa pagkain araw-araw, maganda ang kanyang panamit. Ito namang si Lazaro, isang pulubi, ay may sakit. Talagang todo sugat ang kanyang mga katawan, at kumbaga sa Bisaya, ang buong katawan niya nakurikong. Ano ha? Yung bang mga galis, ang daming galis. Maliban sa galis, may mga sugat pa siguro sa kamot. So, dito ay talagang sa tindi ng gutom, ng mahirap dahil hindi na makagalaw dahil sa sakit, ay doon na lamang naghihintay siya na kung anong mang mahulog na mumo. Sa Bisaya na mumho. Ano ha? Yung bang butil ng pagkain na mahulog doon sa habang kumakain ang tao. Kaya dito si Lazaro ay habang kumakain, may mga maliit na mumo o mga bagay na butil ng kanin na nahulog. Yun naman ang dinadampot ni Lazaro na isang pulubi. At karagdagan pa riyan, sa talagang kaabaan ng pulubi, ipinakita sa Biblia na yung mga sugat sa katawan ni Lazaro ay dinidilaan pa ng aso. Isipin nyo na lang gaano kahirap po yan, mga minamahal. Tayo nga, bagamat tayo mahirap, hindi pa ho natin naranasan ang mga ganitong sitwasyon. Naranasan natin ang manghingi, naranasan po natin ang humingi ng tulong, at sa awa ng Diyos, talaga namang natutulungan tayo sa kapwa din natin mahirap, pero ang madalas, ang nakatulong sa atin, mga kapitbahay, mga kamag-anak, na talaga rin namang hinihipo ng Diyos para makatulong. Pero dito sa halimbawa rito, dahil ito ay mga Hudyo, ay iniisip nitong mayaman na ang kanyang buhay ay mamalagi sa mundong ito. Kaya baliwala sa kanya na tumulong sa kapwa at hindi niya alam na meron palang pagdating ng kamatayan ay bubuhayin pala. Bubuhayin pala ang tao para bigyan ng buhay na walang hanggan. So dito, sa verse 19 up to 21, ipinakita ang dalawang karakter ng Biblia, isang mayaman at isang pulubi na si Lazaro. Then basahin natin itong verse 22 hanggang 26. At yun naman ang ating ipaliwanag. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Yan po ay verse 22. Namatay rin ang mayaman at inilibing. So, pareho na silang namatay, mga minamahal. Pareho nang inilibing. Nasa sementeryo na ang kanilang mga katawan. At dito ngayon sa verse 23, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Ibig sabihin, ipinakita rito parang na fast forward na nang dumating ang araw ng paghukom ay si Lazaro na isang pulubi ay ang kanyang reward ay binigyan siya ng buhay na walang hanggan. Binuhay ang pulubi na si Lazaro, dinala sa kalangitan, at masarap ang kanyang buhay doon sa langit dahil sa doon sa langit ay mga todo kaligayahan na, wala ng kalungkutan, hindi na nagugutom, kapiling ang Diyos, hindi na nauuhaw. So sa makatuwid ay ang pulubi ay kinuha na ng Diyos at ang pasiya ng paghatol sa kanya ay sa langit mapunta.
Kaya ang sabi nito, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham, namatay rin ang mayaman at inilibing. So, ibig sabihin, itong dalawa, parehong namatay, inilibing, at pagkatapos ay pagdating ng araw ng paghukom, binuhay muli mula sa mga patay. So, sa gitna ng kanyang pagdurusa, versikulo 23, ibig sabihin, nagdurusa na ang mayaman. Dahil naiwanan siya rito sa daigdig at ang daigdig ay naging impyerno na. Yung libingan kasi, Hades at impyerno. So, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. So, dito sa daigdig na ito na nagiging impyerno, nakita ng mayaman doon sa langit si Lazaro nakapiling na ng tinatawag nilang Amang Abraham. Kasi itong mga Hudyo, mga apo na ito kaapo-apuhan na ito ni Abraham na siyang pinakaninuno ng mga Hudyo. Kaya sa gitna ng kanyang pagdurusa, so nandoon na, pinarusahan na ng walang hanggang sakit ng kalamnan at sakit ng nagliliyab na apoy dahil nasunog ang kanyang balat. Nauuhaw na siya dahil sa tinding init. Kasi mga minamahal, ang paghatol kasi ay everlasting life na po yan. Wala nang kamatayan pa. So dito ipinakita na nang sila na hinatulan, ang si Lazaro na pulubi ay dinala na sa kalangitan. At ito namang mayaman ay naiwanan dito sa daigdig at nagdurusa sa dagat-dagatang apoy. So, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, itong mayaman, ibig sabihin Hades, libingan at impyerno, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Ibig sabihin, si Lazaro nandoon na sa langit, kapiling ang kanilang ninuno na si Abraham. At sumigaw ang mayaman, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghirap ako sa apoy na ito. So dito sa daigdig na naging impyerno, nang tumingala ang mayaman, ay nakita niya na masaya doon si Lazaro, kapiling ng kanilang ninuno na si Abraham. So nakiusap siya sa kanilang kumbaga pinakalulo, lolo nila na si Abraham. Sabi niya, Amang Abraham, utusan mo si Lazaro na isawsaw ang tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghirap ako sa apoy na ito. So doon sa nagliyab na apoy dito sa daigdig na ito na naging impyerno, nakiusap dahil nauhaw na si mayaman. Nakiusap siya na kahit man lang isawsaw ni Lazaro ang kanyang daliri sa tubig at ipunas sa kanyang bibig na uhaw na. Ano ang tugon ng Amang Abraham? Ang sabi sa versikulo 25, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. Versikulo 25, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa. So, nung nakiusap ang mayaman, dahil sa kanyang tinding uhaw, na nawa isawsaw ni Lazaro ang kanyang bibig dahil sa uhaw na siya, isawsaw ang daliri ni Lazaro sa tubig at ipahid sa kanyang bibig. Ang sagot sa kanya ng kanilang lolo, kaluluhan o kaya ninuhan, nunuhan na si Abraham, ang sabi sa kanya, hindi mangyari yan kasi ikaw, mayaman, ay nagsawa ka na sa kaligayahan mo nung nandoon ka pa, nung ikaw ay buhay pa doon sa sanlibutan. Samantalang ito namang si Abraham ay nagtiis ng kahirapan. Kaya nang kayo'y hinatulan, si Lazaro ay
dinala siya rito sa kalangitan upang magiging maligaya. Dahil doon sa sanlibutan ay nagtiis siya at naging malungkot, gutom, lahat na ng kahirapan ay kanyang napagtiisan. Ikaw naman ay nagpakasasa sa buhay mo dahil ikaw ay mayaman, sagana ka sa pagkain, panamit, lahat na. Ibig sabihin, hindi ka nagpasalamat man lamang sa Diyos at nakalimutan mo ang Diyos. So, kaya sabi ni Abraham, versikulo 25, ngunit sinabi sa kanya, Abraham, anak, alalahin mong nagbasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaaliw siya rito samantala ikaw na may nagdurusa. 26. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. So sa pakiusap ng mayaman na uhaw na siya, ay nawa kahit man lang dalhan siya roon ng konting tubig sa magitan ng pagbaba ni Lazaro sa kanya para maidaiti ni Lazaro ang kanyang daliri na may tubig. So sabi ni Amang Abraham, hindi po pwede yan. Dahil kami rito ay nasa langit, ikaw naman dyan sa ibaba ay nasa impyerno. Ngayon, sa pagitan ng langit at ang impyerno na siyang daigdig na nagliliyab na apoy, sabi ni Amang Abraham, ay may bangin. Ano po ang bangin, mga minamahal? Yung bang space, yung kalawakan, ito po yung bangin. Ayan po. Di po ba, iyan ang ating daigdig, nandyan yung mga bahay. Ayaw ng araw. Ano ha? At ayaw ng ulap. Iyon ang, nakapaligid ang kalawakan. So, ayan po ang distansya. Kaya iyan ang bangin. Mga minamahal. Iyan ang bangin. Ayan, yung kalawakan, the space between heaven and earth. The space between heaven and earth, ang tawag po niyan ay bangin. So, yan ang distansya ng impyerno at ng langit. So, ipinakita rito sa parable of the rich and the poor man Lazaro na hindi mangyari na makaakyat ang tao mula rito sa daigdig na siyang libingan at impyerno upang lumipat doon sa langit. Hindi na. Wala na, hindi na makatawid dahil ang bangin na siyang kalawakan ay sadyang napakalayo na. So, yan ang distansya. Kaya sabi ni Abraham sa verse 26, higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. So, yung doon daw sa langit ay hindi na pwedeng bumaba pa. Kasi, end of days na ngayon, katapusan na yun eh. So, nandoon na yung nalasap na nila ang judgment. Ang judgment na nasa langit na si Lazaro na isang pulubi at ang judgment naman sa isang mayaman na naparusahan ng walang hanggang parusang kalungkutan, pagtitiis ay dito sa lumalagablab na apoy sa Hades na siyang impyerno na ang planetang daigdig. So, imposible na raw na makaakyat baba ang tao. Then sa verse 27, at sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Verse 28, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. So dahil walang magawa sa pakiusap ng mayaman na siya ay dalawin ni Lazaro sa impyerno, dahil sa kahit uhaw na siya, wala na palang mangyayari pa kundi magpatuloy siya sa pagdurusa. Samantalang yung si Lazaro magpatuloy naman sa kaligayahan doon sa langit. So nakiusap siya sa kanilang ninuno na si Amang Abraham. Ang sabi niya, kung ganun po Amang Abraham, ay kung maaari,
utusan mo na lamang si Lazaro na puntahan ang aking mga kapatid dahil mayroon pa akong 5 kapatid na lalaki sa lupa, sa sanlibutan. Ang sabi ni Mayaman. At upang mababalaan sila na ibalita ni Lazaro doon sa kanyang mga kapatid na narito ako sa impyerno, narito nagdurusa na ako, na kung maaari sana ay kung baba si Lazaro doon maibalita ay titigil sila sa kanilang paggawa ng kasalanan. So verse 27 at 28, at sinabi ng Mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paroonin nga niyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. So dito mga minamahal, pinagsisihan na ng Mayaman ang kanyang ginawa nung nabubuhay pa siya sa mundo. Na ang kanyang ginawang kayabangan, pagmamataas sa sarili at hindi pagtulong sa kapwa at paggawa ng mga kasalanan ay kahantungan pala ay pagdurusa sa impyerno. So nakiusap siya sa kanilang ninuno na si Abraham na utusan si Lazaro upang mabigyan ng warning ang 5 pa niyang kapatid na nabuhay sa mundo. Ano ang sagot ni amang Abraham? Versikulo 29. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. So, sinagot ang Mayaman, sinagot ni Abraham. Hindi maaari, sabi ni Abraham. Sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Ibig sabihin, mga minamahal, dahil sila ay mga Hudyo, ang mga Hudyo ay may banal na kasulatan na tinatawag na Biblia, Holy Scriptures, mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Ibig sabihin, meron silang Old Testament Bible. So sabi ni Father Abraham, na hindi maaari dahil sa nandoon na ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Ibig sabihin, patuloy ang pangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Nandoon na, ibig sabihin, itong mga sinulat ni Moises, mga salita ng Diyos, ang Biblia na patuloy na binabasa nila tuwing Sabat, at ang mga talata ng kaligtasan na ibinabasa sa kanila upang maiwasan nila ang papuntang impyerno. So, iyan po ay versikulo 29. Ngunit sinabi sa kanila ni Abraham na sa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, at pakinggan nila ang mga iyon. Verse 30, hindi po sapat ang mga iyon, tugon ng Mayaman. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. So, ang justification ng Mayaman, dahil anyway, nandoon na raw sila sa si Mayaman sa walang hanggang parusa, ang pakiusap na lamang niya kay Abraham ay utusan si Lazaro na papuntahin doon, pababain doon sa kanyang mga kapatid na naiwanan na buhay pa, upang mapagsabihan sila na tumigil na sila sa kanilang paggawa ng kasalanan. So sabi naman ni Father Abraham, hindi na kailangan pa yan, dahil ipinapangaral na roon ni Moises at ng mga propeta. Ibig sabihin, ipinangaral na ng mga mangaral ang Biblia, ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Ano ito? Mga aklat ni Moises, Genesis, Leviticus, Bilang, tapos Deuteronomio, at mga tinawag niya na limang aklat ni Moises.
Henesis, Exodo, Levitico, mga Bilang at Deuteronomio. At ang mga aklat naman ng mga propeta, Josue, mga Hukom, Ruth, Samuel, mga Hari, Kronika, Isidras, Nehemias, Esther, Job, mga Awit, Kawikaan, mga Ngaral, Isaias, Jeremias, Panaghoy, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habakuk, Soponias, Agyo, Zacarias, Malakias. Yan si Moises at ang mga propeta na sumulat sa Old Testament. So, ipinapangaral na raw nila doon sa mga buhay ang mga ang nilalaman ng Biblia upang kung sila'y sumampalataya ay hindi sila mapupunta sa iyong kinalalagyan. Ngunit nakiusap pa rin ang mayaman, mabuti na yun, Father Abraham, na makita nila dahil kumbaga alam nila na namatay na si Lazaro. At may balita ni Lazaro na galing siya sa langit. At sabihin ni Lazaro, "Uy, ang inyong kapatid na mayaman ay nandoon ngayon sa impyerno, nagdurusa. Nakiusap na papuntahin ako sa inyo at kausapin kayo na kayo magbagong buhay na." So, yun ang ibig sabihin kung ating ipapaliwanag. So, dito sa pangyaring ito, mga minamahal, na nagkaroon na ng pagsisisi ang mayaman. Dahil hindi niya akalain na malasap pala niya ang walang hanggang kaparusahan. Akala niya ang buhay sa mundo ay hanggang doon lang. Hindi niya akalain na mayroon palang pagkabuhay na muli upang makatanggap ng hatol. So, ang kanyang pakiusap kay Abraham ay tingnan natin kung ano ang sagot. So, ang sabi rito ay sa versikulo 31, sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniwalaan kahit ang isang patay na muling mabuhay. So sabi ng mayaman, kung si Lazaro na nabuhay na muli mula sa mga patay, na magbalita sa kanila, ay maniwala sila na ang patay pala mabuhay muli at pupunta sa langit, at yun namang sa mga taong gumawa ng mabuti, katulad ni Lazaro, at sa kanya naman na naparusahan dahil gumawa ng kasamaan at nagdurusa sa apoy, ay panahon na para patunayan na ang buhay pala na may mamatay at muling mabuhay, at ang parusa sa mabuti ay buhay na walang hanggan ng kaligayahan doon sa langit, at sa impyerno naman na magdurusa ng walang hanggan ang masama. Yun daw ang ibalita ni Lazaro para makita nila, uy, nabuhay muli si Lazaro. Totoo pala talaga na may langit at impyerno. Yun ang ibig sabihin sa pakiusap ng mayaman. Ngunit, sabi ni Father Abraham, sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises ng mga propeta, hindi rin nila paniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ibig sabihin ni Father Abraham, ikaw nga na mayaman eh. Narinig mo na yung mga sinulat ni Moises, yung mga pangaral ng kabutihan. Pero hindi mo ginagawa eh. Hindi ka umiwas sa paggawa ng kasalanan. Patuloy ka pa rin sa iyong kayabangan. Hindi ka tumutulong sa iyong kapwa. Kaya ka nagdurusa riyan eh. So, kung gayon, kung pupuntahan pa, kung papuntahin pa roon si Lazaro at hindi rin sila tatalikod ng kanilang ginagawang masama, ang sabi ni Father Abraham, sinabi sa kanya Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. So, ibig sabihin, sa ngayon, halimbawa, ay hanggang ngayon, ang iyong mga 5 kapatid ay nakarinig ng pangaral ng kaligtasan, pero ayaw naman nila maniwala. Ang sabi ay lalo nilang hindi paniwalaan na may patay na nabubuhay sa at bigyan ng buhay na walang hanggan upang dalhin sa langit, at ang masama naman ay dalhin sa impyerno. So, iyon ang sinabi ni Abraham. Bahala na sila.
sa sarili nila. Dahil narinig na nila ang salita ng Diyos, ikaw nga eh. Sabi ni Father Abraham, kung ating ipaliwanag, na ikaw nagpakasasa ka sa iyong kayamanan. O hindi ka nga tumutulong sa kapwa, patuloy ka sa kalokohan mo eh. Ngayon tuloy, yan, nagdurusa ka dyan. So, nandoon mga ngaral ng Ebanghelyo sa kaligtasan. Bahala sila kung ayaw nilang pakinggan. Kahit na may patay na buhay na pupunta sa kanila. Hindi sila, bahala na sila sa kanilang ginagawa dahil nandoon na ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta na ipinapangaral sa kanila. Kumbaga mga minamahal, nasa huling pagsisisi na siya, huli na ang lahat ng kanyang pagsisisi ng kasalanan. So, dito, di ba kadalasan mga minamahal, sa ating panahon, ako naranasan ko yan eh. Nung ako'y nangaral ng Ebanghelyo, doon sa Masbate, doon sa mga islands, doon sa Placer, Masbate, ay narinig ko yan eh. Sa ibang mga kausap ko, sabi nila, kung ang challenge na sa akin, kung talagang nabuhay muli, sabi nila, kung nabuhay muli ang patay, ay dapat, sabi nila, dapat may bababa na patay galing sa langit para pagsabihan niya ang kanyang mga kapatid. Yun ang marinig mo eh sa mga tao. O kaya mayroon pang kwento na ating marinig na may magkaibigan na sadyang close friends sila. Nagkaroon sila ng tinatawag na kwento yan eh, na narinig ko eh. Na nagkaroon sila ng agreement na ang sabi, tayong dalawa ay magkaroon tayo ng agreement. Halimbawa, kung sino ang naunang mamatay sa atin. Kung halimbawa, kung isa sa atin na namatay ay mapunta ba sa langit o sa impyerno, ay bumalik ka. Pagsabihan mo ako kahit na sa panaginip, ayan, para malaman ko kung talagang totoo, kung may impyerno o langit. Yan, yun ang kanilang mga challenge eh. See? Ngunit ang pinapalabas ng Biblia na ipinapangaral ng Ebanghelyo, bakit mga minamahal? Si Jesucristo mismo sa kapanunan ng mga Hudyo sa first century, nangaral siya. Ang sabi niya, magsisisi kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang kaharian ng Diyos. Pinagtatawanan nila eh. Si Jesucristo, sabi ni Jesucristo, huwag kayong umasa, huwag kayong magtiwala sa inyong tinatangkilik dito sa lupa. Dahil yan pansamantala lamang. Huwag kayong magsikap na magpakayaman sa buhay ng sanlibutan, kundi ang sikapin ninyo na magkaroon kayo ng kayamanan sa langit. Dahil ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa magitan ng tinapay, kundi nabubuhay siya sa magitan ng salita na nagmula sa bibig ng Diyos. So ito mga minamahal ang nilalaman ng Biblia. So ang pangaral ng Ebanghelyo ay isinisigaw ng mga mangaral ang kaligtasan, na kung ano ang pinapangaral ng Panginoon Jesucristo, na ang buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang, at kung paano ang Jesucristo ay namatay, inilibing, at sa pangatlong araw ay nabuhay muli at umakyat sa langit, yun ang magandang balita ng kaligtasan. Ngunit, yaong mga hindi maligtas, eternal damnation ang tawag noon sa mga hindi sumasampalataya at tumanggap sa Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang nangyari sa mayaman. At yun namang ang lahat ng mga sumampalataya at tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, na sumasamba sa kanyang pangalan bilang Panginoon at tagapagligtas nila, ay absuelto na sa lahat ng kanilang mga kasalanan, at sila ay inihanda ng Panginoon ang buhay na walang hanggan para sa kanila. Yun ang nangyari kay Lazaro na isang pulubi. So mga minamahal, suma total, ang ating pinag-usapan dito, nasa huli na ang pagsisisi.
So para ngayon sa atin na nabuhay sa mundong ito, kailangan makinig tayo at isabuhay ang salita ng Diyos. Magtiwala tayo sa salita ng Diyos, sa pangalan ng Panginoong Kristo, dahil siya ang buhay na walang hanggan. Nasa tiwala, nasa panampalataya natin sa kanyang pangalan na tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang ang sinuman ay sumampalataya sa kanyang pangalan ay magkaroon ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Juan 1:12. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang magiging anak ng Diyos. Mga minamahal, gusto ba ninyo magiging mga anak ng Diyos? Makinig kayo sa pangaral ng Ebanghelyo at tandaan natin ang the parable of the rich and the poor man Lazaro. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabaron Jr. At tayo ay magpatuloy na muli sa ating exercise for Christ. So magandang umaga mga minamahal. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating exercise for Christ segment upang hindi lamang lalakas ang ating kalusugan, kundi para rin naman sa kalusugan ng ating kaluluwa. Tandaan natin, si Lazaro na isang mahirap at nagpatuloy sa kaniyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, siya ay binigyan ng reward, buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos. Walang hanggang kaligayahan, wala nang kalungkutan, hindi na nauuhaw, hindi na nagugutom, at hindi na nagkakasakit. At yun namang mayaman na si Lazaro dahil inaasan niya ang kanyang buhay sa kanyang kayamanan. Nang siya'y namatay ay nagdurusa sa Hades o sa impyerno at doon nalasap niya ang walang hanggang parusa. So, mga minamahal, tandaan po natin ang salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating kaluluwa. Nang sabi nga ng Panginoong Kristo, ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa magitan din naman ng salita ng Diyos. So, tayo ay jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, Lord Jesus. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Napakasarap humingal. Hingal ng kalusugan, mga minamahal. Kasi kailangan ang beating ng ating heart ay talaga rin namang nagbibigay ng magandang daloy ng ating mga dugo sa ating kasukasuhan, kaugatan, doon sa ating lungs at sa ating heart, no? Sa puso at ating baga, upang ating malasap ang magandang kalusugan sa Panginoon. Purihin ang Diyos. So tayo ay mag-inhale, exhale. Amen for that, mga minamahal.
Thank you, Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. God bless us all. Praise God. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord Jesus.